Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, 'di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. Okay, to Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga nangyari din dito sa social media, napapagod na din ako. Gusto ko na din matapos lahat ng to. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo dyan sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, 'di ba, full of love tayo eh. Pero wala naman kasi talagang perfect na Christian. Pero at the same time, bakit wala nang grace, wala nang compassion, di mo kayang magbigay ng grace and compassion. Tapos, bakit kailangan mo sirain yung sarili mo? Bakit kailangan mo din ako sirain? And honestly, pagod na ako. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, 'di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. And pagod na ako. Tama na. And wala akong intensyon na sirain ka. Wala akong intensyon na masira yung family nyo. I'm happy for you guys. Susuportahan ko kayo kung saan man nyo gusto mapunta in life, and let's just focus on that. Let's just focus on whatever we wanted to do in life. Ayun lang. Maraming salamat. Ikaw, pag ang disiplina, 8, 9, 10 na, kinakausap na yan. Meaning di mo pinagbubuhatan ng kamay. Minsan, napicturean ko yun. Minsan, nagagawa ko rin sa anak ko yun eh. Pantay naman. Oo, kasi ang tigas ng ulo eh. Pag matigas ang ulo mo, medyo nagle-level up ang disiplina. Pero kapag medyo, alam ko, hindi naman sinadya. Pero never mo pinagmalupitan, ganun. Si Andre, hindi. Tama lang. Meron talaga akong anger. Kung ang complaint niya sa akin, yung grabing galit eh, yung pinitsaraan ko siya. Kasi hindi naman niya na experience yun nung 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 na ang nag-alaga si Lola. Yung ganun taon siya, yung ganung edad niya. Okay? So, lalaki yan. May sumisilip na ng mga signs na baka bading. Kasi malambot. So, napansin mo yun? Okay? Pag nagsasalita, may pitek. Napapansin mo May pitek ng pagkabakla. Pero gusto ko i-explain. Balik, kayo, makinig kayo. Mga galit na galit na hindi naintindihan yung kwento. Bro, deep inside your heart, bro. Ito mahalaga kasi ito eh. Oo. Nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola. Babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si Tita, NJ. Nasaan si IC? Busy sa sex bomb. Hindi pa Christian. Nasaan si Tatay, Michael? Busy, wala. Sino nag-alaga? Si Lola at Tita. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Ang mga bata, parang sponge ng panlinis ng pinggan. Sip-sip lang ng sip-sip ng tubig at saka ng sabon. Ngayon, si Andre, ano na sip-sip? Yung pagiging malambot, ni Lola. Pag magsuklay. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, malambot talaga yan. Ang lalaki, ikaw, meron kang, mga sinusuntok mo eh. Sinil. Iba tayo mag-ipag-usap. Iba tayong kumilos, ang lalaki. Ngayon, si Andre, lumaki kasama si Lola. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun eh.
Ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasan siya? Wala naman siya eh. Hindi ba nabash yung tatay niya? Hindi na. Siguro dinadalaw-dalaw lang. Pero, yung araw-araw na kasama mo yung anak mo, nasan ka? Wala ka. Sino inaatupag mo? Pero pinunan mo yun. Yung mga Nung 8, 9, 10, pinunan ko yun. Pero matanong ko, deep inside your heart, talagang tinuring mo ba siyang totoong anak? Oo, si Naramdaman- Andre. Oo. Eh, yung kinukwento ko kanina, ano ba yun? Love yun eh. Yung inaasikaso ko, love yun eh. Part of love ni IC at ako, i-correct ka sa mali mo. Ano yung mali mo? Nung umalis na siya, lumayas yan eh. Nalungkot ka, Pumunta no? ng Quezon province sa tatay niya. Ah, After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na bading na. Ba't naging ganun? Pero nung nasa amin, lalaki. Nung umalis, bading na. Pagbalik, bading na bading na. Ano nangyari? Hindi nga nakukumpare si Bakit IC, nyo no? pinabayaan sa province? Sa Quezon? Ba't naging bakla? Eh, wag na tayong magduda. Ngayon, trans na. Tuwan-tuwa pa yung totoong tatay na bakla siya. Sasabihin mo ang mabuting tatay, yung inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit, bakit ka bakla? Eh lalaki ka na ginawa ng Diyos. Sino ang mabuting tatay? Si Glock 9, tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Alakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Iyang Venerasyon, tuwan-tuwa. Tapos, sino yung tumatayo na kung anong tama sa mata ng Diyos? Na huwag ka magpakabakla. Kami ni IC, kami masama. Kamusta, world? Pinapalakpakan natin. so may mga tao talaga Yung mali? Ine-encourage nyo ba? So, Sasabihin nyo, love yun, i-accept. mahirap talaga minsan bre. Oo. Pero kung makikita mo si Andre at nandito siya ngayon at magkikita kayo, bilang naging tatay ka niya, anong sasabihin mo sa kanya? O, Well, nung mga nakaraan naman, pinili niya talaga yung path na yun eh. hindi, I mean, kung nandito siya ngayon, makakasama mo siya, anong Ngayon? sa kanya? Bilang tatay, di ba naging, Oo. sabi mo nga, naging kahit pa paano naging tatay ka, minahal mo siya bilang anak. So, anong gusto mong sabihin sa kanya bilang tumayong naging tatay kahit sa sandaling panahon? Anong gusto mong sabihin sa kanya bilang Ngayon, mag-repent ka kay Lord. pagmahal na tatay?